Matapos ang mapusok na paghahalikan, nagtuloy sila sa paglalakad habang pinag-uusapan ang nalalapit nilang kasal at ang tungkol sa batang nasa tiyan na niya. Natutuwa siyang bago pa lumabas ang bata ay ganap na siyang misis sa Maniego at may ama siyang maipapakilala sa bata. Masaya siya dahil lalabas ang anak nila na buo ang pamilya. Carl, tawag niya rito nang maupo sila sa damuhan sa ilalim ng malaking puno. Malilim roon at mahangin, masarap na magpahinga. Saka ito nahiga sa damuhan at nilagay ang ulo sa may hita niya. Sumandal naman siya sa puno at hinaplos ang buhok nito. About Claire. Simula niya. What about her? Kunot-no pantanong nito at tiningala siya. Nagkarelasyon ba kayo? Hindi niya mapigilang itanong rito. Trina, what happened between me and Claire was nothing. Parte lang ng pagkabinata ko si Claire. And she's out now. Sagot nito at hinawakan ng kamay niya. Dinala sa mga labi nito at sinimulang halik-halikan. Aaminin niyang simpleng paghalik lang sa kamay niya ng binata ay may kakaiba na siyang nararamdaman. Nais man niyang bawiin ang kamay ay hindi niya magawa dahil gusto niya ang kakaibang init na naglalakbay sa katawan niya, pababa. Actually, kayo ni Claire ang unang nakita ko dito sa asyenda. Sabi niya. Naalala niya ang unang araw na tumuntong siya sa asyenda at nakita ang dalawang nagkakarera ng kabayo at naghalikan pa. What do you mean? Tanong nito. Nakilala na agad kita noon pa. Na ikaw ang lalaking pumigil sa aking magpakamatay. Huh? How? Ikinuwento niya kay Carl ang unang araw nang makita niya ito at si Claire sa asyenda na naghahalikan. Inamin din niyang una pa lang nagselos na siya kay Claire. Dahil noong gabing iniligtas siya dito ay tinamaan na siya rito. Inamin niyang ninais niya mapalapit dito kaya namasukan siyang kasambahay rito. And you seduced me, right? Tanong nito sa kanya. Nagdalawang isip siya kung aaminin ang ginawa o hindi. Hindi siya agad nakasagot sa tanong nito. Bumangon ito mula sa pagkakahiga sa damuhan na tinawakan siya sa magkabilang balikat. Ang sumunod na nangyari ay nakahiga na siya sa damuhan at nasa ibabaw na niya ito. Nakatunghay sa kanya. Carl, sambit niya sa napakagandang pangalan nito. Tama ako, hindi ba? Tanong nito sa kanya. Nais niyang magsinungaling pero hindi na lang niya ginawa. Dahan-dahan siyang tumango. Sumilay ang ngiti sa mga labi ni Carl. I knew it. Sabi nito tinawakan ng dalawang kamay niya. Tinaas nito ang mga iyon sa may ulo niya. You're so great. You did a good job seducing me, Trina. Sambit nito habang nakatungay sa kanya. Halos magdikit na rin ang kanilang mga dibdib. Ramdam niyang pigil nito ang bigat para hindi siya nito masaktan. Kung alam mo lang na halos pabaliw na ako sa kakaisip sa'yo. Walang ibang nasa isip ko kundi ikaw. Ang maganda mong mukha, ang inosente mong mga mata, ang mapang-akit mong mga labi, ang katawan mong nakakabaliw. Latanya nito na sa bawat salita nito ay gumuguhit ang init pababa sa kaibuturan niya. Oh, Carl. Tila ungol na lumabas sa bibig niya. Don't moan my name here. Baka hindi ako makapagpigil at maangkin kita dito mismo. Sa ilalim ng puno sa damuhan. Iniungol niya uli ang pangalan nito. Tila kasi na-excite siya sa sinabi nitong aangkinin siya nito doon mismo. Naughty. Nakangiting bulong nito sa mga labi niya at saka inangkin nito ang mga labi niyang kanina pa uhaw sa mga halik. Pareho silang ayaw magpaawad sa isa't isa. Nais niya magpaangkin kay Carl sa mga oras na iyon. Kahit alam niya imposibleng gawin ni Carl. Nire-respeto siya nito dahil mahal siya nito. Wala nga siyang dapat ikaselos pa kay Claire o kahit na kaninong babae pa dahil mahal siya ni Carl at pakakasalan siya nito. Iisa lang ang tinitibok ng kanilang mga puso. Sila ang tinadhana para sa isa't isa. Doon na rin sila kumain kasalo ang mga tauhan ng asyenda na puro masasarap ang inihanda para sa kanila ni Carl. Todo asikaso naman sa kanya si Carl. Kulang na lang ay subuan pa siya nito sa sobrang pag-aasikaso nito. Hindi tuloy nila maiwasan na makantsawa ng mga tauhan sa sobrang sweet sa kanya ni Carl. Pilit naman niyang tinatago ang sobrang kilig na nararamdaman. Hapon na nung umuwi sila ni Carl sa mansyon, kailangan pa nilang maghanda para sa pag-attend ng opening ng bar ni Riley. Kailangan niyang paghandaan ang gabing ito. Ang gabing muli nilang paghaharap ni Claire matapos niya itong pagsasampal-sampalin. Alam niya sa mga oras na ito kilala na siya ni Claire bilang Trina sa Monte. Kaya ngayong gabi, magpapakilala naman siya bilang soon-to-be Trina sa Maniego. Nakataas sa mukha niya nang pumasok sila sa crowded na bar.
She wear her best to steal the show. Pinagbawalan pa nga siya ni Carl sa suot niyang seductive long evening dress. Baka daw kasi mapaaway pa ito sa mga lalaking titingin sa kanya. Sabi naman niyang hindi siya lalayo kay Carl para walang magtangkal lumapit sa kanya. She looked elegantly beautiful sa silver dress na halos natatakpan lang ang dapat takpan. Still, nadala niya ang damit ng hindi bastusing tingnan kundi elegante. Agad na lumapit si Riley sa kanila at nagpasalamat sa pag-attend nila. Maganda ang bar, maaliwalas at napakasosyal ng dating. Halatang mga anak mayaman lang ang pwede. Hindi naman siya nabigo nang mamataan si Claire sa di kalayuan, kasama ang ilang mga babae. Dumilim ang mukha nito nang makita siya, lalo na ang kamay niyang kapit na kapit kay Carl. Ignore her. Bulong ni Carl sa kanya na lumakad palapit sa kanila si Claire. Ngumiti lang siya habang hindi inaalis sa mga mata kay Claire. Matagal na niyang pinagandaan ito. Ang muling paghaharap nila ni Claire, ang babaeng tumawag sa kanyang bitch, gold digger, katulong at kung ano-ano pa. Hindi pa sapat ang mga sampal na una nitong natanggap sa kanya. Hey, Carl! Maarteng bati nito at sinubukang humalik sa pisngi ni Carl. Mabilis niyang hinarang ang kamay bago pa man ito mahalikan sa pisngi si Carl. Sadya niyang ipinangharang ang kamay na may suot na mamahaling engagement ring para may pakita kay Claire. Masamang tingin ay pinugol sa kanya ni Claire at nalipat ang mga mata nito sa kamay at daliri niyang suot-suot ang engagement ring na galing kay Carl. Excuse us, Claire. Paalam ni Carl na nais siyang iiwas kay Claire. Alam niyang ayaw ni Carl ng gulo o anumang away sa pagitan nila ni Claire, lalo na't buntis siya. Sandali lang, Carl. Malambing na pigil niya kay Carl at tinawakan pa ito sa dibdib na sadya'y pinapakita kay Claire na nagsisimula pa lang siya ay umuusok na ang ilong nito sa inis. So, porkat isa kang mayaman, nagyayabang ka na ngayon? Taas kilay na sabi ni Claire sa kanya. No, hindi ako tulad mo. Nakangiting sagot niya. Maybe, now you know who I am at kung ano ang kaya kong gawin sa mga katulad mo at Raymond. Taas kilay na sabi niya. Kumala siya sa pagkakahawak kay Carl. Pinigilan pa siya ni Carl pero tumuloy pa rin siya sa paglapit kay Claire na magpahanggang ngayon kumakaasta sa harapan niya ay akala mo'y kung sino. Para sa kanya, she's cheap. Dahil kung sino-sino ang pinatulan nito, kung kani-kaninong kamay ito gumugulong-gulong at kung sino-sino mga lalaki na ang niluhuran nito. Hindi siya mapangmatang tao but Claire deserved na mataan niya at laitin niya dahil sa pangit nitong pag-uugali sa mas mababa rito. Kung patuloy ka pa rin lalapit sa fiancé ko, hindi mo magugustuhan ang gagawin ko, Claire. Taas kilay na sabi niya at ito naman ang sinuri mula ulo hanggang paa. Tulad ng madalas nitong gawin sa kanya noon, ang matain siya. Kumibot ang bahagi ang labi niya na lalo ikinainis ni Claire sa kanya. You don't deserve Carl. Carl is mine. Mariing sabi nito sa kanya na ikinatawa niya. You're delusional, Claire. Wake up. For me, isa ka pa rin katulong. Hiyaw nito sa kanya at umigkas ang kamay. Bago pa man dumapo iyon sa pisngi niya ay may pumigil na sa kamay ni Claire. Si Carl, mahigpit nitong hawak ang kamay ni Claire. Bitawan mo ako, Carl. Hindi siya babaeng para sa'yo, Carl. Ako ang babaeng para sa'yo. Enough, Claire. Mariing sagot ni Carl at binitawan nito. Umagaw na rin sa ibang naroon ng atensyon ng eksena nila. Alam niyang karamihan sa mga nandoon ay kakilala si Claire. Sa itsura nito, mukhang lahat ng bar ay pinupuntahan nito. You heard him, Claire? Enough! Tigilan mo na siya! Sabat niya. You! Sabay duro pa sa kanya at sinubukang hablutin siya ngunit napigilan nito ni Carl. Tama na, Claire! Tama na! Pigil ni Carl sa pagwawala nito at pagnanais na maabot siya para saktan. Carl, I love you! Pagsusumamo nito kay Carl. Natigilan siya at mabilis na hinablot palayo si Carl dito at itinulak ito. Hindi uubrang arte mo! Bitch! Sabi nito't umakmang muling sasaktan siya. Mabilis niyang hinila ang baso na bitbit ng waiter na padaan at isinaboy iyon kay Claire bago pa siya nito malapitan. Sunod-sunod ang ginawa niyang pagtapon ng alak sa mukha ni Claire at sa damit nito. Nagawa niyang ubusin lahat ng laman ng basong dala ng waiter. Malalakas na tili ang narinig niya kay Claire. Trina, stop! Pigil ni Carl sa kanya at mabilis siyang hinila nito. Now, alam mo na siguro ang lugar mo, Claire. Stay away from my fiancé. Hindi lang yan ang aabutin mo. Sabi pa niya habang inilalayo siya ni Carl rito.
Don't worry about the alcohol bill. I will pay for them. Nangingiting sabing habol niya rito. Nagtitili naman sa inis si Claire habang pinagtitinginan nito ng mga naroroon at pinagtatawanan. Siguro naman ngayon alam na nitong ilugar ang sarili nito at piliin ang mamahalin nito. Humingi siya ng paumanhin kay Riley sa nangyaring gulo nila ni Claire. Buti na lang at nailabas ng bouncer si Claire bago pa ito tuluyang magwala sa galit. Naupo sila ni Carl sa may dulo at pinanonood ang maraming kabataan na nagsasaya sa Wild Night. Mahilig ka ba talaga sa party? Tanong niya kay Carl habang kampante silang nakaupo sa dulo, medyo malayo sa karamihan. Not that much. Sagot ito at umusog pang palapit sa kanya. May nakahapag na alak sa tapat nito at fresh juice naman sa kanya. Naisa na niyang subukan ng alak kasama si Carl, kaso hindi pwede dahil buntis siya. Nais pa naman niyang maranasan ang malasing kasama si Carl. Nasanay lang siguro ako sa ganitong party dahil kay Riley. Ito kasi ang nature ng negosyo niya. And as a friend, I want to support him. Besides, ako naman din na nagsusupply ng mga kailangan niyang gulay o prutas sa mga bar niya. Litaan niya nito sa kanya. I see. Maganda yung friendship niyo. You both help each other business. Yeah. What about you? Madalas ka ba sa mga bar noon? Tanong nito sa kanya. Iniiling niya ang ulo. Noong nakita kita sa rooftop, lasing na lasing ka noon. Sabi nito at uminom sa baso nitong may alak. Yeah. You know, I was so scared that time. Hindi ko alam paano kong harapin si Daddy. Sagot niya at iniiling ang ulo sa balikat nito. That was my first time sa bar. Daddy hates me going out with friends. Kahit pa puro kami babae. He is so protective of me. For the sake of Gino Rodriguez. Tila batang sumbong niya kay Carl. Hindi ko na-experience ang ganito. Ang sumaya with friends. Ang uminom with friends. I am always the prim and proper Trina Samonte. Patuloy niya sa balungkot na tinig. Well, because of that, I want to thank your dad. Why? Dahil hindi kanya hiniyaang gawin ang mga bagay na iyon. Dahil kung nagkataon, baka may nakilala ka pang iba bago ako. Sagot dito at niyakap siya sa balikat. Naintindihan naman niya na itong sabihin. Thank you, Carl, for saving me that night. Kung wala ka ng mga oras na iyon, baka wala na ako sa mundo. Baka walang chance na magkakilala tayo. Yeah. Sagot dito at tinalagan siya sa buhok. We are destined to each other, Trina. Ang lahat ng mga nangyari sa atin ay tadhana ang may gawa. Lata niya nito. Tumango-tango siya. Yun din kasang nasa isip niya. Kung sa mga nangyari sa kanila ni Carl. Pansin mo rin ba na lagi kang andyan para iligtas ako? Laging andyan sa mga oras na kailangan ko ng tulong. Yeah. No matter what happened, I will save you, Trina. Sagot dito at yumuko ito para halikan siya sa mga labi. Medyo madilim naman na sa kinaupan nila. Isa pa busy ang mga taong nandoon sa pagsayaw at pang-inom. Kaya wala naman sigurong makakapansin sa kanila ni Carl. Lalo pa niyang pinainit ang sitwasyon nila nang gumapang ang kamay niya sa hita nito, pababa at sadyang sinagi ng daliri ang ibabang bahagi ng katawan nito. Tom, I can take you here. He gasped once he freed her lips. Napangiti siya at mas lalo pang dinalingan ang pagsagi-sagi ng mga daliri niya sa unti-unting gumigising na bagay sa loob ng maong nito. Let's go. Anyaya nito sa kanya at hinuli ang makasalanan niyang kamay na pagala-gala. Where? Painusanting tanong niya at kinagat ang ibabang labi. Home, where I can take you as long as I want, sweetheart. Sagot nito at mabilis lang na inalalaya na siya sa pagtayo. Agad nilang hinanap si Riley at nagpaalam na rito. Dinahilan na lang na bawal siyang magpuyat kaya kailangan na nilang umuwi. Muli din siyang humingi ng paumanin dito dahil kay Claire. Hawak kamay silang lumabas ng bar at parehong excited sa kung anong gagawin nila sa isa't isa pagdating sa bahay. Siya man ay hindi na makapaghintay sa makamundong karanasan na tanging kay Carl lang niya natutunan. Walang makapipigil sa init na nararamdaman nila sa isa't isa. They love each other kaya kahit ano at saan ay pwede nilang gawin ang makakapagpaligaya sa kanila ni Carl. Buong buhay niya ay ngayon lang siya naging masaya ng ganito. Ngayon lang niya na-realize na may kakaiba pala sa make love. Yes, make love. Yun ang ginagawa nila ni Carl. Make love? Not just sex. Dahil mahal nilang isa't isa. Sa bawat halik, haplos at pag-angkin nila sa isa't isa ay nandoon ang pagmamahal. Hindi lang ordinaryong tawag ng laman. Masasabi niyang ang sarap ng pag-ibig na natagpuan niya sa asyenda sa Maniego.
pag-ibig na wagas at walang kapantay. Makalipas ang ilang araw, bumiyahe sila ni Carl patungong San Sebastian para sa pamamanhika ng mga ito. Nauna na sila sa mga magulang nito para maasikaso pa nila ang mga kailangan. Excited na siya na hindi mapakali sa dinner na gaganapin sa bahay nila kasama ang buong pamilya ni Carl. Doon na rin kasi pag-uusapan ang gagawing kasalan sa kanila ni Carl, ang matagal na niyang hinihintay. Napag-usapan na rin nila ni Carl na aaminin na niya sa daddy niya na buntis na siya. Ang daddy na lang kasi niya ang hindi pa nakakaalam na nagdadalang tao siya. Naunahan kasi siya ng takot sa daddy niya kaya hanggang ngayon hindi pa niya masabi. At least ngayon kasama niya si Carl pag nagsabi siya sa ama. Sa Rodriguez Hotel sila nag-check-in ni Carl. Naisa na niyang sa bahay na lang nila, total malaki naman ang silid niya doon. Ayaw naman ni Carl dahil sa kadahilanang hindi daw ito malaya sa mga nais nitong gawin sa kanya sa loob ng silid. Hindi nga naman kasi pwede magtabi lang sila nito at matutulog lang. Siyempre may konting loving-loving muna. Isang executive suite ang kinuha nila. Mismong si Gob Rodriguez pang masikaso sa kanila, ang CEO ng malaking hotel. Si Giovanni kasi nag-book sa hotel room nila pati na sa hotel room ng mama at papa ni Carl. Magiliw naman ang pakikitungo ni Carl kay Gob Rodriguez. Marahil dahil hindi ito si Gino Rodriguez. Enjoy your stay, Mr. Samaniego and Bisamante. Bati pa sa kanila ni Gob bago sila nito iniwan at pinahatid sa staff ng hotel. Pagpasok sa hotel room, napawaw siya sa ganda at laki ng silid. Napaka-elegante. Hindi na siya magtataka kung bakit isa ang Rodriguez Hotel sa may pinakamagandang hotel sa buong bansa. And of course, hindi na naman biro ang presyo ng isang gabi ng silid. Wow, the Rodriguez has a nice taste. Komento ni Carl matapos maipasok lahat ng mga gamit nilang dala. Yeah, tanging sagot niya habang nililibot ang mga mata sa napakagandang silid. This is amazing. Anas niya at lumapit sa salaming bintana. Bahagyang hinawi ang makapal na kurtina na tumatakip sa liwanag na nagmumula sa labas. Oh! Anas niya sa napakagandang view sa labas ng bintana. What a great view! Si Carl at naramdaman ang pagpulupot ng mga kamay nito sa bawang niya at pagpatong sa baba nito sa balikat niya. Maga pa naman. May oras pa tayo para explore ang napakagandang silid na ito. Bulong ni Carl sa likod ng tangan niya. Napapikit siya at dinama ang mainit na paghinga nito. Of course, hindi nila pwedeng palampasin na napakaganda at napaka-romantic na silid. Iniikot siya nito paharap rito at bahagyang itinulak pasandal sa salamin. Ikinawit naman niya ang mga kamay sa batok nito. I already miss you. Bulong nito at kinagat-kagat ang leeg niya. Napaungol siya at lalo pang dinikit ang katawang laging sabik sa bawat halik at haplos nito sa kanya. Carl! Ungol niya. I miss you too. Nakapikit na ungol niya habang dinadama ang kamay nitong mabilis na naitaas ang suot na skirt. Nasa kainitan na sila nang tumunog ang cellphone ni Carl sa bulsa nito. Nung una pareho pa nilang hindi pinapansin, sadyang walang tigil ang pagtunog. Shit! Mura ni Carl at sinulyapan siya. Nais niyang matawa sa buwisit na itsura nito sa kung sino man ang tumatawag rito. It's fine. Answer it. Malumani na sabi niya kahit ayaw din niyang tumigil ito sa ginagawa. Humugot ito ng malalim na paghinga at bahagyan lumayo sa kanya. Habol pa rin niya ang paghinga sa kakaibang pleasure na naramdaman sa buong katawan niya. Hello? Narinig niyang sagot ito sa cellphone. Inayos naman niya ang sarili at naupo sa malaking sofa. Habang nakatitig kay Carl na gwapong-gwapo kahit medyo kunot ang noo at buwisit sa naudlot nilang ginagawa. What? Andiyan na kayo sa restaurant sa ibaba? Kumunot ang noo niya at nakinig pa sa sinasabi nito. Tila nahulaan na niya kung sinong kausap nito. Si Iya, marahil nga ang kapatid nito ang kausap. Okay. Sige, bababa na kami. See you in a minute. Sabi nito bago pinatay ang tawag. Sino tumawag? Tanong pa rin niya kahit alam na niya kung sino. It's Iya. Nasa baba na sila. Hindi man sinabi na pupunta sila dito. May inis sa tono nito. Tumayo siya mula sa pagkakaupo at lumapit rito. Alam niyang dahil sa naudlot nilang ginagawa kaya medyo nag-iba ang mood nito. Come on, don't be sad. We can do it again later. Lambing niya rito para mawala ang pagkasimangot nito. I know, namiss ka ni Iya kaya bigla nang punta niya rito. Lambing pa rin niya at niyakap ito. Smile. Biro niya rito. Later tonight, babawi ako. Sagot dito at hinalikan siya sa mga labi.
No doubt kung ano-ano na naman ang gagawin nila mamaya after their dinner sa bahay nila tonight. Siya man ay nang hinayang sa mainit na nilang nasimulan, pero pwede pa naman nilang gawin iyon mamaya nang walang storbo. Hawak kamay silang lumabas sa hotel room nila. Nasa ibaba na daw kasi si Iya at si Giovanni. May reservation pala mag-asawa para sa lunch date nilang apat. Agad na tumayo si Iya nang makita siya. Sinalubong siya nito ng yakap. Tila ba close na talaga sila nito. Natutuwa siya dahil gusto siya ni Iya para sa kapatid nito. "You look so beautiful, Ate Trina." Puri nito sa kanya. "You do, Iya." Sagot niya rito. Maganda at ang batang tingnan ni Iya. Bagay na bagay ito kay Giovanni. Nagkamay naman ang dalawang mag-best friend. Saka siya ipinagila ng upuan ni Carl at magkatabing umupo katapat ang dalawang mag-asawa. "Thank you for the beautiful room." Pasalamat niya kay Giovanni. "No problem." Sagot naman ito. Ngayon lang niya napansin na sa apat na magkakapatid na Rodriguez, si Giovanni ang pinakakamukha ni Gino. Masigla silang nagkwentuhang apat. Habang kumakain ang dalawang lalaki, of course, ang obsesyon ng mga ito ay sa negosyo ang pinag-uusapan. Sila naman ni Iya ay tungkol sa nalalapit nilang kasal na bukas na ng gabi pag-uusapan ng kanilang pamilya. Napawaw pa si Iya nang makita ang suot niyang engagement ring. At sinabing siya pa lang daw ang unang babaeng hinarap ni Carl sa kanila, kahit na noon pang ipakilala siyang kasambahay ni Carl. Maganda din ang ugali ni Iya, hindi mata pobre at mapangmata. Maganda ang pagpapalaki ng mga magulang ng mga ito sa magkapatid. "I am so excited sa wedding niyo ni Kuya," sabi nito. Nang iwan muna sila ng kanilang mga asawa, nagtungo ang dalawang lalaki sa may bar. Of course, men will be men. Hindi pwedeng walang alcohol sa kahit na anong lunch out. "Wito, kung alam mo lang kung gaano ako kakaba." Amin niya. Totoo naman kasing kinakabahan siya. Nasabi ni Iya na hindi pa sila ikinakasal ni Giovanni maliban sa judge na nagkasal sa mga ito noong ipagkasundo ang mga ito ng mga magulang. Nakita niyang nagnanais din si Iya na maranasan ang ikasal ng totoo, magsuot ng wedding gown at maglakad kasama ang mga magulang habang naghihintay ang groom. Lahat naman ng babae ang isa ang pangarap, ang makapagsuot ng wedding gown. Siya, masaya na siya kahit hindi siya makapagsuot ng wedding gown. Basta maikasal siya sa taong mahal niya ay sapat na. Matapos ang lunch date nila ay nagpaalam na ang dalawang mag-asawa. Niyaya naman niya maglakad-lakad muna si Carl sa napakagandang Rodriguez Hotel. Busog pa kasi siya. Nais muna niya magpababa ng kinain bago sila magduo ni Carl sa loob ng kwarto. Pakiramdam tuloy niya nasa honeymoon sila ni Carl sa sobrang ganda ng hotel. Kanina pa siya hindi mapakali. Kinakabahan siya sa pamamanhikan ng mga magulang ni Carl sa bahay nila. Dumating na rin kaninang umaga ang mga magulang ni Carl sa Rodriguez Hotel kung saan nagpa-reserve din ng mga ito ng suite. Nagkaroon na rin sila ng breakfast kaninang pagdating ng mga ito sa hotel. Ganoon pa man, kinakabahan pa rin siya. "Nervous?" si Carl nang mapansing hindi siya mapakali. "Lil," amin niya at bumuntong hininga. Hinarap ito at kinawit ang mga kamay sa batok nito. Bihis na rin nito at ang gwapo-gwapo talaga nito. Napaka-formal nitong tingnan sa suot nito. Pakiramdam tuloy niya ikakasal na sila maya-maya lang. "I am here. You don't have to be nervous or scared." Bulong nito tinawakan siya sa bewang. "I know. Excited lang siguro ako masyado." Sagot niya tumugot ng malalim na paghinga. "I am excited too. Maya-maya lang, may basbas na tayo ng mga magulang natin." Sagot nito at hinalikan siya sa noo. Napapikit siya at dinama ang halik nito. "I love you so much, Trina." "I love you, Carl." Nagkita sila ng mga magulang ni Carl sa lobby ng hotel para sabay-sabay na silang magtungo sa bahay nila. Andoon pa rin ang kaba sa dibdib niya. Marahil dahil ngayon na rin nila sasabihin sa daddy niya na buntis siya. May sariling sasakyan at driver ang mama at papa ni Carl, kaya nag-convoy na lang sila patungo sa Rodriguez Real Estates. "Are you okay?" tanong ni Carl sa kanya habang nasa sasakyan. Yeah. Sagot niya at sinulyapan sa likod ang sasakyan ng mga magulang nito. Pupunta rin ang mag-asawang Iya at Giovanni sa dinner kaya mas lalo siyang kinakabahan. Marami ang makakakita sa magiging reaksyon ng daddy niya mamaya pag nalamang buntis siya. Huwag naman sana magalit ito at itakwil siya dahil kasama naman niya si Carl, ang ama ng bata. Sinalubong sila ng mga magulang sa pintuan ng bahay nila kasama ang kuya Dylan niya. Nakangiti ang mga ito. Magalang namang naipakilala ni Carl ang mga magulang sa mga magulang niya. Masigla at panay ngiti ng daddy niya. Senyales na mukhang walang magiging problema ang lahat.
Kasunod lang din ang dating nila na mag-asawang Rodriguez. Lalong natuwa ang daddy niya nang malamang kapatid ni Carl ang asawa ni Giovanni Rodriguez. Maganda rin naman ang pakikitungo ng kapatid kay Carl. Hindi gaya nung una na galit ang kuya niya rito. Sa hapag, masiglang nag-usap ang mga magulang nila tungkol sa pagpaplano ng isang ingrandeng kasal. Pareho naman sila ni Carl na hindi makatanggi sa nais ng mga magulang. Para sa kanya kasi okay na kahit simple lang. Hindi naman kasi kailangan magarbo ang isang kasal. Ang mahalaga, masaya at nagmamahalan ang dalawang ikakasal. Matapos na mapagkasunduan ang plano ng kasal, nagtaas pa sila ng kani-kanilang mga baso para sa pagdiriwang nagaganapin. Napagkasunduan na sa asyenda gaganapin ang malaking pagdiriwang na sinang-ayunan naman ng mga magulang niya. Sinabi kasi niya kung gaano kaganda sa asyenda sa Maniego. Isa-isa na rin silang kinongrats ng mga ito at nag-abot pa ng kanya-kanya mga regalo ang mga ito. Sumunod naman ay ang pag-aanunsyo nila ni Carl sa kanilang regalo para sa mga ito. Hawak kamay sila ni Carl na tumingin sa daddy niya na nababakasan ng tuwa sa mukha. May sasabihin din po kami ni Trina. Simula ni Carl. Ngumiti ang mga nandoon. Lahat kasi ng mga nandoon alam na nabuntis siya. Ang ama na lang niya ang hindi pa nakakaalam. Trina's pregnant. Pagkakababy na po kami. Masiglang sabi ni Carl. Sinulya pa niya ang ama na hindi agad nakakibo. Nakabibiging katahimikan ng mga sumunod na segundo. Pakaramdam niya, naririnig niya malakas na kabog ng kanyang dibdib sa sobrang tahimik. Lahat sila ay sa daddy niya nakatingin. Hinihintay nila ang magiging reaksyon nito. Wow, magiging lolo na pala ako. Ang nakangiting sabi ng ama at muli itinaas ang baso para sa panibagong pagdiriwang. Umulan ng congratulations sa kanila ni Carl. Hinarikan pa siya nito sa mga labi at mahigpit na niyakap. Wala na siyang mahihiling pa. Nangyayari na ang lahat ng pinapangarap niya. Matapos ang dinner, isa-isa na nagpaalam ang mga bisita. Siya naman ay tinawag ng ama. Nais daw nitong makausap siyang mag-isa. Tumango naman sa kanya si Carl kaya sumunod na siya sa ama sa library. I'm sorry, Iha, for everything. Simula ng ama na makapasok na siya sa loob. I know masyado kitang nakontrol at laging pinipilit na sumunod sa akin. Lalo na pagdating kay Gino Rodriguez. Hindi ko man lang naisip ang sarili mong kaligayahan, anak. Lata niya nito. Lumapit siya sa ama at niyakap ito ng mahigpit. I love you, Dad. You are the best dad for me. Sabi niya sa ama. Alam niyang kung ano man na nangyari noon at mga nagawa ng ama ay dahil lang yun sa pagmamahal nito sa kanya. I love you, my princess. Sabi ng ama sa kanya habang nakayakap sa kanya na mahigpit. Matagal na niyang hindi nayayakap ng ganito ang ama. Masasabi niyang masayang masaya siya. Malalim na ang gabi na magpaalam sila ni Carl na umalis. Nais pa nga ng mga nandoon na doon na sila magpalipas ng gabi. Nais man din niya ay baka hindi komportable si Carl kaya tumanggi na lang sila at nangakong papasyalang muli ang mga ito bago bumalik ng San Rafael para ihanda ang nalalapit nilang kasal ni Carl. Pagdating sa hotel room nila, agad niyang niyakap na mahigpit si Carl. Hindi rin niya napigilan ng maiyak sa sobrang kaligayahang nararamdaman ngayon. Thank you, Carl. Thank you for coming into my life. Umiiyak na sabi niya rito. Gumanti naman ang yakap sa kanya si Carl. No, Trina. Thank you for coming into my life, sweetheart. Sagot nito sa kanya. Hinayaan naman muna siya ni Carl na yakapin nito at umiyak sa sobrang kaligayahang nararamdaman. After all the mess, ngayon naman ay puro kaligayahan na sa piling ni Carl sa Maniego. Ang lalaking pinakamamahal niya. Buong gabi din silang nag-celebrate sa sarili nilang paraan ni Carl. Yun ay ang make love na tila kailan may hindi nila pagsasawaan. Bagay na pareho nilang hindi mapigilang gawin. Kinabukasan, nagising siyang may ngiti sa mga labi at sinulyapan si Carl na malapit na niyang maging asawa. Bumangon siya at sinuot ang manipis na roba sa hubad na katawan. Agad siyang nagtungo sa may malapit sa bintana at bahagyang hinawi ang kortina. Tama lang na masilip niya magandang view sa labas. Mariin niyang ipinikit ang mga mata. Pakiramdam kasi niya na nanaginip lang siya sa lahat ng magagandang nangyayari sa buhay niya ngayon. Kung panaginip lang ang lahat, hinihiling niya na huwag nang magising. Good morning. Carl's husky voice wakened her. Good morning. Bati niya nang sulyapan ito. Nakahiga pa ito. Hubad ito kaya kitang-kita niya ang magandang katawan nito na kailan may hindi niya pagsasawaan. What a beautiful view. Sabi pa nito habang nakatingin sa kanya na nakatayo sa may bintana. I know.
Pilyang sagot niya. Hinawi niya ang suot na roba para may pakita rito ang katawan niyang paulit-ulit itong inangking kagabi. Ganoon pa man, parang kulang pa. She always wants more and more. Oh, much better, he said with a smirk. Really? She asked at dahan-dahang hinubad ang suot na roba. Tumaas ang dibdib nito nang mahulog sa sahig ang roba at tumambad rito ang hubot-hubad niyang katawan. Ngumiti ito. Inalis ang puting kumot na tumatakip sa ibabang bahagi ng katawan nito. Wow! Anas niya na makitang ready to fight na naman ang alaga nito. Come here, sabi nito at mabilis na bumangon mula sa kama. Lumakad palapit sa kanya. Napatili siya nang pasanin nito sa malapad na balikat ang hubad niyang katawan. Carl, put me down! Tali niya. Pinalo pa siya nito sa puwet at tumakad patungo sa bathroom. No doubt, sa loob ng bathroom naman sila nito maglalaro ng apoy. Pakiramdam tuloy niya, araw-araw, honeymoon nila ni Carl.